Masayang araw po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Binabati muli namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang One in Jesus Christ International Ministries ay masaya pong makikipag-aral, makikipagpuri po sa inyo pong mga tahanan sa araw na ito. Kahit saan man po kayo, kung nasa inyo po kayong mga trabaho o sa inyo pong bahay, sa inyo pong kwarto, sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon sa araw na ito. Ang Diyos po ay napakabuti, di po ba? Ang Diyos po natin ay patuloy na siya ang gumagabay, patuloy na nagbibigay biyaya sa atin sa araw-araw. So, basahin ko po ang salita ng Panginoong Diyos mula sa Psalm 121. Verses 1 to 8. Ganito po ang pagkasabi at namnamin po natin ang bawat kataga na ating pong mapapakinggan o babasahin sa araw po na ito. Psalm 121. Ganito po ang pagkasabi. This is a song of ascents. Verse 1. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Ulitin ko po yung verse 2. Sabi nito ni David, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, isipin na lang po natin, kanino ba nanggagaling ang tulong? Kanino ba nanggagaling ang gabay? Kanino ba nanggagaling ang mga pagpapala? Hindi ba sa Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin? Kaya hinihiling ko po na tayo po lahat ay tumayo. I'm asking Pastor June Marquez na siya po ang mangunguna po sa atin ng panalangin ng pasasalamat kung sino ang Diyos sa atin. Samahan niyo po kami sa araw na ito. Pastor June. Gloria nga Diyos, tinayto agsapa po, tinayto agsapa. Pagyaman kami, di kinadakkel, tayak mo kada kami, sikat tinangay aywan kada kami, sikat tinang pili kada kami, tapos agserbi kami kinka. Lord God, tinayto agsapa, datong mi mananday ito nga rawid mi, nga panagdaydayaw, kinkastamet, kangarunan, ti panagadal mi, kanagtisasaong, idatong mi nagito, tapos tigasta sikat itumulong kada kami, mangipakaawat kada kami, kadagito nga sasaong. Tagtagay mi apo Diyos, tigakapsat mi apo na naka-online, naka-stream Lord God, nga kadwami nga agdaydayaw, kadwami nga agadal kadang tisasaong, kit Lord, magmaymaysa na kami apo nga ited, ti panakaawat kadang tisasaong. Pulutan tadipem nga palasatap kadang tisasaong, tatlo sikati, yusar ti biyag na apo Diyos, nagijay nga sasaom, nga dalon mi, kitagtoy dang may karga ti puso mi, nga apo Diyos, sakbay nang agpatpatuloy kami apo, tulungan tunggal may sa kada kami, saganan ti puso mi, ngayon sa mga pakay kargaan, nagito nga sasaom, tapos nagiti sasaom, sabda nagsublingaw ngawkin ka, hindi kat dakkel ti aramidin na, iti biyag ti tunggal may sa kada kami, tapos apo, dumagdagkit pa, dumagdakil pa, iti panagkamalag kami, panagkamataligmin ka, kinkastaman ka magpel, iti kasigaraduan o Diyos, nga da kami, nagiti pinilim, da kami nagiti salakan mo, da kami, nagiti winayoyayam, iti aramid ti kabosor, iti dahil ti nagsapa apo, declare ko apo, nga awan ti maramida ng ti kabosor, karigdanak na apo Diyos, gapunan ako ng mutlang kariti sasaw mo Diyos,
nga no da kami kini Kristo awanon ti panaka kundinar mi. There is no condemnation for us. Gaputa sika iti agtrunon ti biag mi. Kinkas tamag Lord dakdakkel ka nga da kami ngem tiadlan ti daytoy nga lubong. So ti daytoy agsapaw Dios ragsaken mi manen tagdayaw, ragsaken mi manen Dios ti agadal ka rin sa saon. Lord, pagbalinam nga nagito nga sasaon silaw kada kami tapno muminig ti pagnan mi. Iti kinalenteg mo ako mampon mi ket dakdakkel pay ti panaka mumigin ka kinkas tamat nga panangisaganam ti biag mi. Naging ganaw Diyos nga subli ka, unang mapo Diyos nga na kami nga namatikin ka, na kami tulad ti sumabatkin ka, iti tangatang tabuti kastaypan mo ka na kami, iti ka rin, o Diyos nga biyagod na na yun, nga sikat kadwami, idatong mi man dito nga ramin mi apo Diyos, bindisyon ang iti so amin nga kadwami at dayaw, kadwami nga gadar ng sasaom, sa rin naman dati ayan daw Diyos, sikat ti agtungtuloy nga mangipakawat ka rin yung sasaom. Bendisyon na, tugal may sa ka na kami, tinito agsapa, reputin na kami tinito may sa kayat mo, tapno po Diyos, at to'y nga si kapapadayawan. Nagito yung manan na po Diyos, iti dawat may kinikumit may, itinagan na Jesus, kumanupot kino isalakan may, muna tayuan iti, amen. Amen. Bless. Ay po, napakagandang umaga po yan sa bawat isa. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Again, kung po ay nagagalak, kasama po namin po ulit kayo sa ating morning devotion ngayong umaga or ngayong araw na ito. That's why let's continually worship our God. Kung sa trabaho man po tayo, sa ating mga kabahayan, tayo na po ay nakahiga, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, or ating kagigising lamang. This, nevertheless, it is the time again. It is such a great opportunity, rather it's such an honor for us to take this opportunity in prayer and worship of the Almighty God. It's Him. Is that the best of joy? Is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the ore. Some of my desires in the fullness of God. Just one time for the time. Gagayanin mo lahat tayo ay tumayo sa ating pagbubuhay. Is that the message of? Is all I have. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. So all my desires in the fullness of my joy. But like you still do all love.
Every heart for your glory, take me up to the greatest love that anyone could ever know, when overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart, I pray that your will be done. Till I see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live shouting of you. What a voice that calls the universe to me. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, grace amazing takes me home. I trust in you. Trust in you, God. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live shouting of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live shouting of you. Just one more time, just a verse. Live to love you, God. Live to bring you praise. Live shouting So God, it's our prayer to you, Lord, to offer our lives to God as a living sacrifice, holy and pleasing to you, God. Here we are, God, offering ourselves, Lord, to you as an offering, an act of worship, O Lord. For we are alive, we've come to existence, O God, to worship you, O Lord, to love you, to bring you praise, to give glory to you, O God. This is the sole purpose of our lives, O Lord, to give glory to the only God, the King of Kings and the Lord of Lords. Oh God, this morning, this is our prayer to you.
worship you. We put you in the highest place, O God. For you deserve all these things, O Lord. You deserve all the praises that we could ever give, O God. All the things, O God, that we could amass, O Lord. It is all for you. It is all for you, God. Give you glory, honor, all praises. Once again, O God, we love you. Put you in the highest place. Oh God, this is our prayer in your mighty name, Jesus Christ. And everybody save me. Amen. Yan, sana tulungan po tayo ng grasya ng Panginoong Diyos na mamuhay, that we will live to love Him, that we will live to love our God. Amen? Alam ko po, ang grasya ng Panginoong Diyos ay sapat, na kaya niya po tayong tulungan para makapamuhay sa araw-araw po na pwede po natin siyang mahalin. Alam po natin na ang kapanahunan po natin ay sinasabi nating pandemic, no? I don't know if we really have this term pandemic, no? Pero yan nga, sa mga Kristiyano na nasa kay Kristo, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. That we will live to love Him. So today is Friday. Again, binabati po namin kayo sa lahat-lahat na naka-join. Kami po ay masaya, nakasama na namin po ulit kayo. Dakamikat na ragsak, meron po tayong isang viewer o partner na sabi niya, ang sarap pong pakinggan yung panalangin o pagpupuri sa Ilocano. Siguro Ilocano ito, no? Si Brentuth, no? Nasa US yan. Nasa US si Brentuth, pero Ilocano, diyak mo no sa dino iti province mo, Brother Brentuth, no? Anyway, gusto ko po kayong batiin ulit. Gusto po namin banggitin ang inyong pong mga pangalan sa araw na ito, na sana po kung hindi po namin mabanggit ang inyong pong pangalan o pinanggalingan, huwag po kayong magtampo po sa akin kasi may mga time po na nawawala yung Sa live stream. nawawala po yung mga pangalan po na natatakpan po, no? So ngayon po, binabati ko po yung kapatid po nating taga Luna, La Union, si Sister Jean, no? Jean Nabalta, Sister Pumpa, no? Brother Chester, yan po. Si Sister Needs, si Sister Diane, at saka Sister Joy. Gusto rin po naming ipabatid ang aming condolence sa family po ninyo. Alam ko po, namatayan po kayo sa Carasi, Ilocos Norte. May God's comfort be upon you, the family of Carte. Thank you also to Brother Ramil Carino Mendoza. Ito po yung sponsor po ng breakfast po natin sa ngayon. Thank you, Brother Ramil, nasa Canada. Okay? Thank you also, Sister Helen Salcedo and Engineer Kiko Salcedo for joining us this morning. To may inaanak sa Honolulu, Hawaii, Abisha, Kaisha, Gases Garen, or si Jenny, or si Connie, ito, no? Thank you also, Sister Liwayway Nunez ng Australia, Pastor Richard Alonzo ng Cagayan. Thank you also, Marife Paulo Bueno. And also, Sister Sylvia Laudencia and Brother Ompong. Welcome to your children who are from Manila and London. Si Michael and London, na? London. Yan. Masaya po ang pamilya na ito kasi kasama na nila ang kanilang mga anak. Only Corina na lang ang wala, no? So, kay Ashley, kay Jay, si Sunshine, at saka si Archie sa Norway. Also, we have here Josefina Maliwanag Salazar. I think this is Baguio City. Si Pastor Bong ng Pampanga, Ma'am Vanji Kabuko ng Baguio City, hoping na nanganak na si Star, no? Ma'am Star.
And welcome also June Orencia and Ronel and to your whole family, Sister Nida Magana and Sister Sunny De La Cruz ng Montreal, Canada. Sister Erlinda Natividad, Manila. Luna rin ito no? Sister Jenny Galera Betchayda. Taga saan po tayo, Sister Jenny? And also, Sister Zenny Tagupa ng US. Pastor Kenneth Gumo. Of course, we have again Pastor Edo Aping Manzano. Sister Arlene Ojeda ng Legazpi City. Judy Marie Arce Orencia, Mama Lourdes, and Joseph, good morning. Our Ninong, Marilyn, and Vic Marzan ng Richmond, Canada. And of course, my sister-in-law, Mary Ann Halog, and the whole family, it's in Agoo, La Union, Sister Josephine Dumlao, Sister Lilia Vicente ng La Trinidad, Ma'am Shirley Tininggal ng Baguio City, Elsa Abad ng Villasis, Pangasinan. Of course, we have Brent Tooth ng US, Golden Eagle ng UK, Sister Dong Sapigaw. Yan. Na-memorize na po ng mga nakikinig, yung mga palagi po nating kasama rito. Ma'am Glenda Season, thank you also for joining this morning. Auntie Corazon, Sister Ivy Estrada, Sister Jovelyn Culiado Rillian, ito yung kapatid ni Sister Jenny. Okay, of course, we have Brother Nonoy and Baby Tequino, Pangasinan, Lagupan. Also, we have Brother Willie Eugenio ng Laguna, Dioscoro Lloyd Basalan. Yan. Pastor Lloyd, taga Sultan Kudarat ito, pero napapastor sa San Fernando or Bawang. Si Sister Salazar from Cavite. From Cavite. Si Salazar. Yan, so Salazar, Cavite. Josepina. Sister Josepina sa Cavite. And Cathy Argalang sa Spain. Member po ng Banban Pentecostal Church sa Ilocos Norte. Sister Lilia Manugan. Of course, we have here Sister Marivic Maiko. Good morning. Together with your Sister Nancy. Sister Esther Sanders ng Luna. Dami po natin kasama taga Luna. And our inaanak, Pastor Justice Atia Kubi ng Africa. Yan. We are glad that you are with us, Pastor Justice Atia Kubi. We remember our inaanak Carol, no? She will always be in our hearts. Okay? Sister Lilibet Molina Guzman. Of course, we have here Rodolfo Basilio, Meds Gonzalez Gipit, Dorothy Mulehon, Sister Lilibet Molina Guzman. Yan. And of course, we have here Sister Vita Betty Madronio. Yan po. Clarita Almazan is from Laguna or Quezon City po. Yan. So, binabati po namin kayo lahat at ayan naman, iikot mo, Pastor Edison, para mag-wave po ang mga kasama natin. Yan po, ang mga kasama natin sa umagang ito. Good morning po sa ating lahat. Morning. Happy birthday. Okay, thank you, Zidhart. And good morning po sa inyong lahat. May mga hindi po nabanggit. Hindi ko rin alam kung mababanggit ko lahat, but I would like to recognize si Brother Seri Orera. And thank you, Brother Seri. And also, I want to recognize si Sister Josephine Ancheta, no? And then si Brother Fernando Abenes. I think ito po yung
barangay captain po sa Burgos, Imelda Burgos. No? Thank you for joining us. Yung mga iba po, try po namin na banggitin ang inyong pangalan. Sana hindi po matabunan yung mga pangalan po ninyo. Marami raw kasama po si Pastor Bong, no? Siguro baka nasa malaki kayong flat screen na ginagamit po ninyo. But we are so thankful for joining us this morning. And katulad po nung ginagawa po natin, pagbago po yung lesson po natin ay nagsusulisit po tayo sa inyo ng inyong sariling pag-aaral. Kasi nga ang layunin po natin ay hindi lamang tayo makatanggap ng pagkaunawa or kaliwanagan, insights from the Word of God through others who are sharing with us, but also our desire, our intention is for you, for each one of us to learn how to analyze, how to interpret the Word of God upang mapakain po natin ang ating mga sarili, and at the same time, we can be used by God in proclaiming and teaching His Word. So, nag-end po yung lesson po natin yesterday sa verse 9. So, ngayon po, magsisimula sa verse 10. At ang assignment una po natin ay kung kayo po ang gagawa ng lesson, saan po ninyo iihinto or ipuputulin para makuha po ninyo yung isang unit na pag-aaralan po natin. So, pwede po ninyong i-message kung nagawa po ninyo yung pag-aaral, advance sa pag-aaral, pag-a-analyze sa ating pinag-aaralan na Book of Hebrews, and we are now in chapter 2. No? So, I don't know kung mayroon pong magbibigay ng kasagutan, but we'll be waiting for that. Just in case, mayroon po kayong ibibigay na verse, hanggang saan po na verse po ninyo kinat. And then, magbigay na rin po kayo ng suggestion po ninyo na title. Kaya kung titignan po ninyo, hindi pa po namin nilagay sa live stream po natin ang title or lesson ng pag-aaralan po natin at kung anong hanggang saan verse. But let us take time to read God's Word. I'll be reading from the NIV. Hebrews 2 will be starting from verse 10. Basahin po natin hanggang last verse na po. But that's not an indication, last verse na chapter 2, that's not an indication na ito na po yung kinuha ko pong unit. Na? Verse 10, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers. He says, I will declare your name to my brothers. In the presence of the congregation, I will sing your praises. And again, I will put my trust in him. And again, he says, here am I, and the children God has given me. Verse 14 now, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. For this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Last verse, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Once again, God, we ask that you will continue to guide us, give us understanding. And dear Holy Spirit, we do recognize that you are living in us, and you are the one who can really help us understand
the written words of the Lord. This we ask in the mighty name of your Son Jesus. Amen. Meron po bang nagbigay ng sagot? Sister Dali, let me go over dito sa ano ko po, cellphone ko. Mukhang walang gumawa ng assignment. Okay. You are all forgiven? So yun po yung ginagawa po natin so that we can somehow help one another. Ako po I decided to cut it until verse 13, di ba? Ang clue po natin ay kung NIV ang ginagamit po ninyo, mayroon na po tayong clue na binigay ng translators na isang ginawa po nilang by paragraph itong pagkakaayos po nila ng NIV. Kaya kung gusto po ninyong i-consider ang isang unit, yun na po yung isang clue po natin. Kunin nyo na po yung isang paragraph. Ngunit kung yung isang paragraph na yun, yung susunod na paragraph ay nakita po ninyo na mahirap hindi isama dahil yung connection ay nandun, then i-include po natin kahit 2 paragraphs. No? But I believe kung ganito pong epistles ang pinag-aaralan po natin, meaning doctrines po. No? By the way po, pag sa epistles po, isang kwan ng epistles ay ito po ay more on doctrines na po talaga ito kasi ito po ay teachings. Ito po ay mga sulat. At isinulat po nung mga writer dahil mayroon po silang gustong ituro, gustong ibigay na kaisipan sa mga sinulatan po nila. Hindi po lamang sila nagkukwento. No? Sa ibang parte po ng... and by the way, ito po yung isang minsan nakakaligtaan ng mga interpreters ng Bible, ng Word of God. Dapat i-identify din po natin anong genre, anong literature genre ng ating pinag-aaralan. Kasi nga, mayroon pong kaugnayan yung klase, yung kind of literature doon sa pamamaraan po natin, paano po natin uunawain. Halimbawa, kung atin pong binabasa at pinag-aaralan ay isang awit, then dapat yan po ay unawain po natin bilang isang awit. At kung ang ating pinag-aaralan naman po ay batas, no? Dapat po nating pag-aralan at unawain bilang batas. At kung ang ating pinag-aaralan naman po ay kwento, no? Or story or history, then dapat po ay unawain natin yan bilang isang story, narrative, or isang history. At kung ang pinag-aaralan naman po natin ay epistles, na katulad ng pinag-aaralan po natin ngayon na Book of Hebrews, dahil itong Book of Hebrews na ito ay letter po ito na isinulat ng writer para sa mga Hebrew Christians. At kung si Apostol Pablo, katulad ng pinag-aralan nating Book of Romans, yan po ay sulat niya para sa mga iglesia doon sa Rome. So dapat unawain po natin, i-analyze po natin bilang isang liham po yan. No? At kung isang liham, katulad ng Book of Hebrews, then mayroon pong gustong ituro, gustong sabihin yung sumulat. Okay? So mayroon pong klase yan. Kaya nga, pagbalik po ako doon sa sinabi ko kanina, kung ito ay isang epistle, no, ay malamang yan po ay naglalaman ng mga katuruan, ng mga doctrines po yan. At mahirapan po tayo kung masyadong maraming verses ang i-consider po natin. Hindi po katulad ng narrative, no? Hindi po katulad ng story. Pwede mong kunin ang isang story na yan ay maaring buong chapter po yan. Kasi nga, doon sa story ay kukunin mo lamang yung main point ng story na yan, yung kabuuan. At wag mo nang lagyan lahat ng meaning, yung mga detalye ng story. Kasi hindi naman po dapat lagyan ng meaning lahat yung mga nangyayari, lahat ng elements ng story. No? Kailangan tignan po natin yung main point. Pero pag ito po ay doctrinal, no? Epistles na ganyan, and teaching, then almost word for word po ay mayroong significance po yan. Kasi nga, teaching, nagtuturo po yung sumulat. Mayroon po siyang gustong ituro or ipaunawa sa mga sinulatan po niya. Kaya, most of the time, ang ginagawa po natin dito sa Book of Hebrews ay, napupuna po ninyo,
ay isang paragraph lamang po. Okay, so that's my decision. Hanggang verse 13 po tayo. Pagkatapos po, anong isinusunod po natin? Ang kwan po natin ay get the big idea or the central idea or the main idea. The main thought po ng paragraph na yan. At ito po ay patungkol po, kung napansin po ninyo, ay nabanggit po dyan yung brothers, family, ayan, no? Yung brothers po, nabanggit po yan sa verse 11, sa last part, and then verse 12, and then children of God, that's in verse 13. Sa una ay, sabi niya, many sons to glory. So, hindi po dapat nalalayo dyan yung ating ilalagay na title, no? Ilagay po natin na dahil nga binigyan din ko po kayo ng clue na ang buong theme ng Book of Hebrews is about Jesus, the supremacy of Jesus. At sinadjust ko po na ang title po ng ilalagay po natin dito sa chapter 2 ng mga lesson po natin ay dapat may Jesus Christ. Yung una, anong unang pinag-aralan natin? Jesus Christ, our great Savior. Although paying great attention to the great Savior, no? Nilagay po natin yung word na paying attention o yung phrase na paying attention kasi yun po ang nilagay niya doon, ano? But kung i-kiyan po natin yung title niyan, Jesus Christ, our great Savior. And then, yung katatapos lang po ng lesson po natin, Jesus Christ, our glory and honor. Tapos ngayon, dapat mayroon ding Jesus Christ, our great brother. Okay, kasi nga ini-emphasize po natin yung great niyan, no? So, pwede po natin lagyan na title na Jesus Christ, our very own brother or our very great brother. Okay, ang nilagay ko pong title ay very own brother. Gusto natin i-emphasize doon yung sarili po natin, kapatid po natin, no? Okay, Jesus Christ or Jesus, our very own brother. At ang outline po, let's go quickly as a guide, as our guide. Now, pwede rin po ninyong gawin itong mga outlining na ito, no? Isa po na parang pamamaraan po natin, I'm trying to cultivate and keep on cultivating itong style ng alliteration, no? Pag ginagawa kong mga parallel, kung nagsimula po ng letter J po lahat, or G, nagsisimula lahat po dyan. Ano? Bakit po? For the sake po ng easy remembrance and at the same time, for beauty's sake. No? Kung minsan maganda rin po tignan yung pagkakaayos na ganyan. But warning lang po. Kung i-adapt po natin itong style ng alliteration na ganito, see to it na hindi po nating ititwist ang salita ng Panginoon para lamang mag-come up po tayo ng alliteration. If you cannot really find yung mga specific words para magkaroon po ng uniformity or alliteration na tinatawag po nila, then don't force it. Kasi ang mangyayari nan, you are imposing again your idea. I am aware of that and I'm praying hard to the Lord. Pag ginagawa ko po ito na, Lord, alagaan mo po na hindi ko po mapilit na itry na baluktutin ang iyong salita para lamang maging maganda ang aking outline. I'm aware of that and we are trying to put much precaution on that na hindi po tayo maging guilty on that, no? But at the same time, inaano rin po natin na before you give up, kasi yung mga iba nag-give up kagad, na sabi niya, wala, I cannot find an outline, a good outline here na pwede kong lagyan ng alliteration. Before you say that,
you cry out to the Lord first. Nasubukan nyo po ba na naggagawa kayo ng lesson, hindi nyo talaga lubusang maunawan, and you cry out to God in prayer? We should be doing that, no? Na may mga time po kahit ako mismo, nakakaranas po ako niyan na ang ilang beses ko na pong pinag-aaralan, I've spent hours in analyzing it, but really my mind cannot really get what I want, no? What yung talagang sabi ko hindi ito mayroong talagang gusto Panginoon dito na ipahayag, no? And usually God answer our prayers when we are really seeking to know Him and by understanding His words. At ginagawa po ng Panginoon Diyos. So bago po kayo mag-give up na sabi nyo, I cannot understand it, I cannot analyze, I cannot see the structure, I cannot see the progression, the logic of the writing ng author na ito, no? Bago po kayo mag-give up, you have to ask the Lord for guidance, and dyan po lumalabas yung talagang treasure of the Word of God. At napakaganda po na pag ang Diyos ang binigyan kanya ng pagkaunawa, ay sabi mo, Lord, thank you so much. Na, ganyan. Okay, so, I'm so sorry po kung nabibigyan ko po kayo ng counting paalala or insights on how to do it instead of going immediately to the lesson. Because again, my intention is as we go through our study, I can somehow, in one way or another, impart some skills to you. No, ayaw po natin na sarili lamang itong mga pagpapala ng Panginoon Diyos. Freely you receive, freely you give. No? Now, sa verse, kasi ang title po ay Jesus, our very own brother. So dapat po yung mga main points ay connected din po sa pagiging pamilya. Sa pagkakapatid. Kasi kung sinabi mo, ang Panginoon Hesus ay sarili po nating kapatid. Dapat, ang pag-uusapan po natin dito ay patungkol sa pamilya at patungkol sa pagiging kapatid. Huwag po tayo maglalagay ng about giving or about... kasi kung minsan yung punan ng mga iba na, yun naman ang title. Tapos nag-end lahat ng giving. Mayroon pa raw kung ganyan na pinupunan nila. Ang pastor nila na kahit na anong sermon, ang conclusion ay giving, no? Maybe pwede po yan, giving glory to God, giving exaltation and praises to God, pwede po yun, no? Lahat po ay pwedeng mag-end ng mensahe sa pagbibigay ng papuri sa Panginoon Diyos. Pero kung giving of money, ay, medyo may problema na po yan, no? I don't think na lahat naman ng passage sa Bible ay pwede po natin i-end ng giving of money. Although mayroon pong idea na ganito, no? Lahat ng passages sa Bible, mayroong iba, ha? Ganito ang idea nila. You can find Christ there. Kaya mayroon po silang isinusulong na Christ-centered preaching. Dahil mayroong naka-state doon sa sinabi ng Panginoong Hesus na nung nag-resurrect po siya, tapos doon sa road going to Emmaus, no, na mayroon pong dalawang disciples, hindi po nila nakita ang Panginoon, nakilala ang Panginoong Hesus until Jesus Christ break bread with them, and then na-realize and binuksan yung kaisipan nila na recognize na He was the Lord Jesus Christ, the risen Christ. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, it is written, no, in the Word of God, it's all about me. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila. And then Jesus Christ, na hindi pa nila nakikilala, ay nag-cite po siya ng mga passages from the Old Testament, na of course, Old Testament pa po noon, na patungkol po sa Kanya. And then, mayroon po silang kaunawaan na dahil doon sa statement ni Jesus Christ na yan, lahat daw ng mga passages sa Bible ay you can find Christ. That's why, para sa kanila, when you make a sermon, kahit nasa Old Testament, kahit anong passage po yan, you must be able to see the Lord Jesus Christ in every verse or passage. Medyo questionable po yan. We believe that the whole Bible is centered upon the Lord Jesus Christ. No? The revelation of God the Father of Himself and His plan, His purpose in and through the Lord Jesus Christ. We agree with that. Pero
masyado naman na po kung lahat ng every single passage, every single verse in the Bible, starting from Old Testament, you can find the Lord Jesus Christ, no? Masyado naman na po yun, na lahat ng single verse doon, dapat makita mo saan kaya ang revelation dito patungkol kay Jesus Christ, no? That might be too much. Okay? So, be careful with that. But, again, we can point out that every passage sa Bible must be something about giving glory to God. I agree with that. No? Okay. Sorry po sa dami kong karagdagan na mga inputs bago po yung lesson po natin. Main point number 1, I will be pointing out dito sa katotohanan na si Jesus at tayo ay iisang pamilya. Jesus and us are of the same family. At pag-uusapan po natin ano yung pamilya na yan. No? Una, after that, dahil nga iisa tayong pamilya, paano po nagkaroon yan? Dahil nga God's desire of having a family. Yan po ay ayon sa kalooban, sa pagnanais ng Diyos Ama na magkaroon po siya ng pamilya. That's in verse 10. And then sa point B, God's decision of having a family. So hindi lamang po mayroong pagnanais ng Diyos. Gumawa rin po ang Panginoon Diyos ng paraan or pamamaraan para matupad itong naisin po niyang magkaroon ng pamilya, ng kanyang pamilya. That's in verse 11a. And then main point number 2 po tayo, Jesus not ashamed to call us brothers. So yung una, nakita po natin ay yung part ng Diyos Ama. Ano ang ginawa ng Diyos Ama? Dito naman po sa main point number 2 po natin, ano naman po yung part ng Panginoong Yesus patungkol sa pagiging kapatid natin siya. No? Ang makikita natin dito na in-emphasize ko po, na yun din ang sinabi ng author, hindi po nahihiya ang Panginoong Jesucristo na tawagin tayong kapatid. Kung ang mismo ang Panginoong Jesucristo ay hindi po siya nahihiya na tawagin niya po tayong kapatid, tayo pa kaya ay mahihiya na tawagin po nating kapatid, elder brother, the Lord Jesus Christ. Di ba? Kung ang Panginoong Jesucristo mismo ay hindi po siya nahihiya, hindi po kahihiyan on His part to address us, to call us His own brothers. Sana mas yun sa atin, mas mayroon po tayo dun yung, I will be using positively this word, no? Mayroon po tayong, we are proud, no? To declare Jesus as our brother. Okay, letter subpoint A. Jesus proudly called us His brothers. So ginamit ko yung positive instead na hindi siya nahihiya. Jesus Christ proudly called us His brothers. And then, patutuo po yan na siya po ay nagmamalaki, ipinagmamalaki niya na siya ay kuya natin at tayo ay kapatid niya sa pamamagitan ng pagsasabi po niya. Hindi po lihim. No, minsan meron sinasabing lihim na paghanga. Kung ikaw ay totoong humahanga, kung ikaw ay totoong umiibig, dapat po yan ay ipahayag mo, di ba? At ang Panginoong Jesucristo ay ipinahayag po niya yan, no? Ipinakita po niya, pinatutuhanan niya na siya po ay hindi nahihiya na tawagin po tayong kapatid sa pamamagitan ng mga salitang binigkas po niya. Na yung mga salitang yan ay kinuha po niya sa salita ng Panginoon Diyos. No? So yan po ang atin pong lesson outline as our guide in our lesson. In verse 10, sabi niya, in bringing many sons to glory. Now, bago po natin umpisahan ito po yung isa ko pong hinihingi na gawin po natin. Gawin po ninyo. Habang dumarami po yung lesson na pinag-aaralan po natin, i-connect po ninyo lahat ng mga bagong lesson doon sa natapos na po natin. And if possible, ay para pong pelikula sa inyong isipan
yung pagkakasunod-sunod na po ng ating mga pinag-aaralan. If you can create a story, because the author here is giving a teaching. But at the same time, itong teaching na ito ay pwede po ninyong lagyan ng story sa mind po ninyo para madaling maunawaan at magstay sa isipan po natin at sa puso po natin. That's the way I'm trying to understand a whole book. Na pag pinag-aaralan po na ganyan, tapos may mga lesson, ay itong lesson na ito, ikinukunik ko po doon sa naunang lesson na, at iniisip ko po yun na parang story unfolding. Parang story po yan, parang pangyayari na nadadagdagan, unfolding, being revealed, no? Being developed by the author. So, simulan po natin sa chapter 1. Quick review lang po. Para hindi po natin nakakalimutan yung mga napag-aralan na po natin at naikukunik po natin yung mga bagong pinag-aaralan po natin na hanggang matapos po tayo, ay masasabi mo na, oh, that's the whole thing about the book of Hebrews. Start from chapter 1, chapter by chapter, pwede po ninyong inarrate, no? Sa inyong isipan kung ano po yung logical progression nung sumulat. Kasi itong sumulat po na ito ay mayroon po siyang dinidevelop. Mayroon po siyang direction na papupuntahan. So dapat po yun ay nasusundan po natin. Para pag gumawa ka ng isang sermon sa isang chapter sa Book of Hebrews, in that particular chapter ay may isip mo kagad, ito ang connection niya, simula sa una, ito na yung development. Para pag gumamit ka ng ilang verses lamang po doon, ay hindi ka ma-out of context in the totality of the whole book. Yan po yung intention po natin. Para hindi po tayo, parang yung mga ibang kulto na pulot na lang ng pulot, yung proof texting ang ginagamit po nila, na babasahin lang po nila yung mga ilang pirasong verses po doon na hindi naman po na nila alam po ano ang development ng author doon sa verses na yan sa lahat ng mga sinulat niya or sa kabuuan ng sinulat po niya. Okay, so let us not be guilty with that. So chapter 1, ano po yung una na lesson po natin, di ba? Jesus Christ, God's messenger and message. Yun po yung God has spoken. And then pagkatapos mo nun, ginawa ng author, ginamit po niya yung keyword doon na messenger and message to compare the supremacy of Jesus Christ over angels. Na iyan po ang angels, sa Greek word ay angelos, pwede rin pong i-translate yan na messengers. Para i-point out niya kaagad na Jesus Christ is much superior over all angels in heaven. Bago po siya pumunta dito sa mundo, patungkol, lalo na po patungkol sa buhay ng mga tao at particularly now, doon sa buhay ng mga Israelita. So, ang style po ng author ay from the heaven, na napakalawak po, and then pupunta po siya particularly sa earth, and then papalit naman particularly sa chosen nation of Israel. So yun po ang direction niya, di ba? So na second lesson po natin, kung gagawa po kayo ng istorya, ikunumpara ng author na mas mataas, na malayo ang Panginoong Jesucristo kaysa lahat ng anghel. Bakit? Kasi siya ay Son of God. At hindi lamang po Son of God, He is also God. No? Pagkatapos po niyan, sa chapter 2, ay dahil sa katotohanan na ito, ang writer ng Book of Hebrews sabi niya, you pay attention, careful attention, upon the Lord Jesus Christ and the great salvation na ipinahayag po niya. Diyan? So yan po yung pinag-aralan na natin. Pagkatapos po na sinabi niya, you pay attention, kasi nga, great salvation ito, ngunit bago niya sabihin, gaano po kadakila itong mensahe ng kaligtasan ng great Savior na Jesus Christ, nagbigay po siya ng mga warning. Nasabi niya, so that you will not drift away, because there is a sure punishment sa lahat ng mga hindi po magbibigay ng attention sa Panginoong Jesucristo at wala pong makaka-escape. And then, pagkatapos mo nun, sinabi niya na walang excuses because God Himself had given His confirmations.
upon the Lord Jesus Christ. And also Jesus Christ, no, through miracles, signs, and wonders, ay patunay po yan na siya ang totoong tagapagligtas. Ang mga apostol po niya na nakasama niya, nagpatutuo rin po sila. At ito nga po ang isinulat nila, the New Testament books. Patutuo po sa atin yan. So wala po tayong excuse. Ngunit sabi ng author, hindi iya ang punishment or negative ang tumakot sa inyo para mag-pay attention kayo. Bagkos, mag-pay attention kayo sa Panginoong Yesus at sa kaligtasan dahil ito ay napakaganda. It's an awesome one. At kagad sinabi niya, because it has something to do about the plan of God in bringing many sons unto glory. And by virtue of our creation, we are created, crowned with glory and honor already. By virtue ng creation po natin, by virtue of the creation of humanity, created by God after His own image and likeness. And not only that, by virtue of the command given by God upon humanity to have dominion, to rule over all His creation. Yan, nakita po natin sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Na? Let us make man after our own image and likeness, and let them rule over all the creation. Yan po ang plano talaga ng Panginoon Diyos. At wala pong ibang plano ang Diyos. Bagamat yan po ay meron nagkaroon ng derail, no? Parang naantala yung plano ng Panginoon Diyos. But again, ayan ay kasama lahat sa napakalaking plano ng Panginoon Diyos. Hindi po God was caught by surprise about noong nagkasala si Adan at saka si Eva. Because we know in the book of Revelation, ano sabi niya, the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. No? So alam na po ng Panginoon Diyos. Ayan po yung kaligtasan, yung plano po ng kaligtasan ng mga tao. Ay, yan na po ay napagplanuhan na po, napag-usapan na po yan ng Triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kaya wala pong by accident sa Panginoon Diyos. Now, God was not making some remedies along the way dahil sa kapalpakan ng mga tao. Lahat ng kapalpakan ng mga tao na isama na po lahat yan sa dakilang plano ng Panginoon Diyos. What a wonderful God we have, no? Okay, so yan po yung intention ng writer of the book of Hebrews. You pay great attention because God has a great plan for you, for us, people. Sabi niya. And that is to bring many sons unto glory. Doon na po itinuloy sa verse 10. Pagkatapos na sinabi niya, sa kasalukuyan, hindi pa po natin nakikita ang katotohanan na ito, ngunit nakikita na natin ang Panginoong Jesucristo na crowned with glory and honor. That's why, ang title po ng last lesson po natin, Jesus Christ, our glory and honor. Dahil siya na po ang representative po natin sa langit. He is now seated in His throne. At bakit po yan po ay guarantee ng katotohanan, the reality and the veracity of the truth that God will be bringing children unto glory in His kingdom. Paano po? Bakit? Anong nangyari? Ganito po yun. Diba, sinabi po natin, Jesus Christ became human. Naging tao po siya, katulad po natin. At nung umakyat po siya sa langit, dala-dala po niya yung human nature po niya. Hindi po niya iniwan. Ito po ang napakatinding pagpapala ng Panginoon Diyos sa mga tao. When Jesus Christ became human, at kinuha po niya ang human nature. At this is another mystery. Huh? When Jesus Christ took upon Himself the human nature, hindi po nagbago or nadagdagan ang divine nature. Because God can never change. The immutability of God, the very nature, the very being of God, ay God is unchangeable. God is immovable. No?
God is immutable, hindi po nagbabago, hindi po kailangang mag-progress or mag-deteriorate ang Diyos. Bilang Diyos, He is in perfection at all times throughout eternity. That's who God is. So noong ang Panginoong Jesucristo ay kinuha po niya ang human nature, hindi po nagdadagdagan ang divine nature. Because the human nature is a separate nature of the Lord Jesus Christ. That's why we maintain Jesus as one person having two nature, the divine nature and the human nature. So the human nature ay hindi po naidagdag sa divine nature. It was taken by Jesus Christ as an addition, not in His divinity, but in His person. Kaya nung umakyat po siya doon sa langit, dala-dala po niya ang human nature po niya. At dahil umuupo na po siya, nakaupo na po siya doon sa langit as divine and at the same time as human, having the human nature, I mean, baka mamaya human na hindi pa nag-resurrect, no? The immortal human, na ganyan, na yun naman po ang parang object lesson na po sa atin na kung ano po yung katayuan ng Panginoong Jesucristo doon sa human nature po niya, yun po yung magiging status po natin. Kaya nga, Jesus Christ is seated now as divine and as having that human nature. At yung human nature niya po yun, that's the guarantee that those who are in Him, although they are still here in this world, and others are, yung katawan po nila ay still on the ground dahil hindi pa po nagkaroon ng dumating ang resurrection, ay garantisado na po 100% assurance of God the Father for each one of us, Jesus Christ His Son, now crowned with glory and honor. Yun po yung conclusion doon sa lesson na nakaraan po. Now, ito, ipapaliwanag ngayon nung author yung detalye pa niyan, paano ma-accomplish or na-accomplish ng God itong plano po niya to bring many sons or children to glory. So yan po ang dugtong na ng verse 10. So nakita na po natin yung flow ng pagkakasulat ng author. So habang dumadami po yung pinag-aaralan po natin, idugtong po natin na parang story po yan na unfolding at mamamangha po kayo. Ang ganda. No? This is the salvation history in the book of Hebrews. We did that already in the book of Romans. Although yun po ay letter teaching, but we did try to make a story out of it. Bakit po? Mas madali kasing tandaan ng story sa ating isipan. Once na nakagawa ka ng story doon sa itinuro niya, no? Mahirap nang makalimutan yan. Kasi i-replay mo lang yung story na yun eh. Kasi tayo mga tao, mahilig po tayo sa story. No? Hindi po natin nakakalimutan kaagad yan. No? Pag nakarinig po tayo ng story, ay nag-i-stay sa atin yan. Kaysa doon sa teaching lang, na kakabisado mo, ay nakalimutan ko na. Ano ba yung letter A? 1, 2, 3, enumeration. Ang hirap naman tandaan, no? Mahirap talagang tandaan kung ganun lang. Pero kung ginawa mo po yan ng story, ay kahit na po tapos na yung final exam at magpapa-exam ulit teacher mo, ay sabi mo, walang problema, no? I can just replay the story in my mind and I can answer all your questions, sir. Ayan pong gawin po natin. Okay? So, hindi ko masimula na. Hindi ko masimulan. Okay, in bringing many sons to glory. No? Sabi niya, in bringing many sons to glory, sa yun po yung text, it was fitting that God, nakita po ninyo, kung paano itong author na ito ay sinasabi po niya, it was fitting that God, sa King James, sabi niya, ang pagkakasabi po sa King James ay verse 10, no? Ano sinabi niya dyan? For it became Him. It's a becoming
for God na para bang nauugma, tama-tama kung sino sa Diyos. Kung sino ang Panginoon Diyos, ay tama lamang itong ginawa niya na nanaayon sa Kanya. Kaya nga sa NIV, ay sinabi na lang niya, it is fitting, no? Yung pamamaraan ng Diyos na ginawa niya ay tama-tama sa kung sino po siya. Sabi niya ganun, ano? Pero sa katotohanan po, ay hindi na po kailangan tayong mag-question na tama ba ang pamamaraan ng Diyos? Tama ba ang ginawa niya patungkol sa plano niya in bringing many sons to glory in this manner, in this way, na ginawa po niya na ito yung i-discuss ng author? Sa katotohanan na siya'y Diyos na. Hindi na dapat sabihin ng author na it is fitting for God. It became Him. Sabi niya, for it became Him. Nararapat lamang para sa Kanya. Kasi sinabi niya, for whom all things and by whom are all things. Sa King James, no? Sa NIV, sabi niya, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists. Siya na nga lahat ang gumawa ng bagay at lahat ng bagay nag-exist sa Kanya. So alam niya kung ano dapat gawin na tama sa lahat ng bagay dahil ginawa niya po ito at nanggaling sa Kanya lahat, di ba? So hindi na kailangan parang it's not necessary anymore or it's even not hindi na kailangan na sabihin mo na it is fitting. Pero bakit sinabi ng author na it was fitting that God? Because again, the writer of the book of Hebrews was trying to get our attention. Although ang Diyos mismo na siya ang lumikha ng bagay, lahat ng bagay, nanggaling lahat ng bagay sa Kanya, lahat ng ginagawa niya ay tumpak. Lahat ng ginagawa niya ay tama. Kailanman hindi po maaaring magkamali ang Diyos. Sa Kanyang pamamaraan. Ngunit ang author dito, wanting to get our attention, wanting that we will pay careful, great attention upon the plan of God that He had accomplished in Christ Jesus, ginamitan pa niya ng salitang, it was fitting. Tama lamang. Para kung mayroon mang mag-isip sa atin, mayroon mang mga tao na mag-question sa pamamaraan ng Diyos. At mayroon nga mga tao na nagko-question, bakit naman ang Diyos na sinasabi ninyo ay pinatay niya ang kanyang anak? Ano bang klaseng Diyos yung sinasabi niyo yan? No? Na siya ang nagplano para makrusipay ang kanyang anak. Ano bang klase ang Diyos na pinagsasabi ninyo? That God is a monster God. Iyon po ang kaisipan nila. No? Kasi nga, imagine mo naman, sino sa ating mga tao, sa ating mga magulang, ang pagpaplanuhan mo na patayin napatayin nila ang iyong anak at ikaw ang mastermind nun para lamang magawa mo yung plano mo. At yung plano mo ay hindi sa pamilya mo, kung hindi plano mo sa mga kaaway mo. That's foolishness. Kaya nga ang Ebanghelyo niya si Apostol Pablo ay sinabi niya na foolishness to the Gentiles and stumbling block for the Jews. Bakit stumbling block sa kanila? Kasi kapwa nila Hudyo ang Panginoong Jesucristo. Sabi, harin ninyo yan. Tapos ang hari na naman namatay. Kung tutusin po natin talaga ay yung pamamaraan ng Diyos. Ang mga tao ay kinu-question. Kaya nga pag nagpapahayag po tayo ng kaligtasan, maraming mga tao ayaw po nilang paniwalaan. Bakit? Ay parang hindi tama. Hindi pamamaraan yan ng Diyos. Hindi yan ang pamamaraan na ginawa ng Diyos. Hindi yan ang tamang pamamaraan. Kung ayaw po nila sabihin na pamamaraan ng Diyos, hindi yan ang tamang pamamaraan. Ito ang tamang pamamaraan. This is the way of salvation. So magbibigay po sila. And that is by doing good work, magpakabait ka, ganyan. Damihan mo pa ang ginagawa mong mabuti para pag tinimbang ng Diyos, mas marami yung nagawa mong mabuti, baka sakali makapasok ka. So marami po silang mga suggestions. No? At sa ngayon po, ang dami-dami. Maging membro ka ng ganitong organisasyon, bibigyan ka ng katiyakan, yung iba naman, bumili ka ng ganitong halaga ng kandila or what, isindihan mo, ipagdasal mo, ngayon, o mga iba naman ay manalangin ka ng 10 ama and 12 aba. Alam nyo na po kung anong gusto nyong idagdag po doon, no?
iba-iba po yung pamamaraan po nila. Ngunit sinabi ng author, ito yung tama. Itong ginawa ng Diyos ay tama. Okay, so ano po ang ginawa ng Panginoon Diyos? Nasabi niya, should make the author of their salvation perfect through suffering. Kasi ang unang pinag-aaral po natin ay paano po ang Panginoong Jesucristo at tayo ay naging isang pamilya. Ito yung pamamaraan na ginawa ng Diyos para po tayo ay maging isang pamilya dahil mayroon po siyang desire. Yung desire po niya, His desire in bringing many sons to glory. And that is sons, family. That's the desire of God. So makikita po natin dito na itong desire ng God ay tama lamang. At ang pamamaraan po niya para matupad yung kanyang pagnanais ay tama. At ano yung pamamaraan ng Diyos? Na ang author po ng ating kaligtasan, the captain of our salvation. Kasi doon sa King James, instead na author po ang ginamit, ay captain. Kasi nga, ang Panginoong Jesucristo ang leader po natin. Siya ang trailblazer. Siya yung pioneer, no? Siya yung gumawa ng landas para yung landas natin papunta sa gloria, no? Ay nagawa na po. Kung gagawa po tayo sana yan ng highway, ay ang Panginoong Jesus na po naglagay ng super highway. Hindi po stairway to heaven. Highway to heaven. Kasi meron pong ganyan na kanta na very popular, Stairway to Heaven. But I don't want the stairway. I want super highway to heaven. Yun po ang ginawa ng Panginoong Jesus, no? Trailblazer po siya. Siya po ang gumawa ng daan sa atin. That's why Jesus Christ can say, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen. Yan po nakita po natin dito. Pero ito po yung parang kino-question ng mga tao na kahit tayo minsan kino-question po natin. Yung fitting way of God in bringing many sons unto glory by making the captain, the author of our salvation, no other than Jesus Christ, perfect, true, basahin po niyo. Suffering. Ayan po ang marami sa atin, not fitting, Lord. Wala na bang ibang pamamaraan, Panginoon, na mas maganda na kami ay mag-mature, kami ay maging perfect, na hindi na kailangan ng suffering? Yan po yung mga question po natin sa buhay, di ba? It's not right. It's not fitting. Pero sinabi po rito, mismo ang leader po natin, mismo ang author ng ating kaligtasan, mismo ang captain po natin ay kailangan pong maging perfect. Now, again, kung titignan po natin itong pamamaraan ng Diyos, bakit kailangan pa maging perfect ng Panginoong Jesucristo? Di ba perfect na siya? He is God. And even in His humanity, wala naman po siyang kasalanan. Bakit kailangan pa niyang maging perfect? In what manner? Why? Why there's a need na kailangan niyang maging perfect through suffering? Again, here, it has something to do about His ministry, His work, na kailangan niyang gawin para maging representative po natin. Dapat ay ma-qualify po siya na lahat ng mga tao ay hindi po siya i-question. Na ang mga tao, tayo po ay magpipay great attention upon the Lord Jesus Christ because He earned all the qualifications to be our representative. He got all the requirements. He got all the qualifications to be our captain. Kasi kung ako po, ay meron po tayong isang team, no? Tapos maglalagay po sila ng isang captain po natin, ng leader po natin. Lahat po tayo ay magku-question, is he able to lead us, the group? Kaya nga, nung nakaraan lamang po sa lowers house ng bansa po natin dito sa Philippines, nagkaroon po ng problema. Who will be the
Speaker of the House, Leader of the House, no? Dahil nga nagku-question na sila na, oh, I am more qualified, no? And then, di ba, minsan nagkakaroon po ng mga kudita dyan, no? Nagkakaroon ng balasa dahil nga ayaw na nila itong congressman na ito na maging leader po nila, maging speaker nila dahil hindi niya kaya. Hindi niya kayang i-lead ang buong grupo. No, yung mga ilan-ilan lamang, yung mga paborito lamang, yung mga partido lamang niya. Ay, siyempre, pag ganyan, mag-wewel ka yung mga iba, no? Gagapain ka nila. Sabi niya, magkaroon tayo ng bagong election. Kasi sa kanila, anytime, you can call an election. Basta mayroon kang number, no? No, ganito rin po ang nangyayari sa buhay po natin mga tao. No, may mga tao na hanggang sa kapanahunan po natin, of course, during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, the Pharisees, the Sadducees, the teachers of the law, the Roman soldiers, and the Roman authorities, and even the Jews, no, yung mga ordinary na kababayan ng Panginoong Jesucristo, tinitignan siya. Sino ka ba na kiniklaim mo that you are the promised Messiah? What are your qualifications? So lahat ng mga iyan ay kailangan pong ma-earn ng Panginoong Jesucristo. And how did Jesus Christ earn all these qualifications? At ang kategorya niya ay perfect po siya na maging leader po natin. Perfect po siya na author of salvation. And that is through suffering. Take note of that. Pay great attention upon the Lord Jesus Christ. Tayo pong mananampalataya na ngayon. Ito po ang paanyaya sa atin. Kung tayo po ay dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay po natin, let us pay attention upon the author of our salvation, the author and perfecter of our salvation, the captain of our salvation. He had earned all the qualifications to help us. Yan po ang patutunguhan po ng chapter 2 ng Book of Hebrews, no? And then itutuloy po na i-discuss lahat yan ng author. Balikan po niya yan ng ating Panginoong Jesucristo ay siya ay nararapat na pagkatiwalaan po natin ng buong puso po natin. Lahat po ng aspeto ng buhay ng mga Hudyo at religious worship, ceremonial laws ng mga Hudyo, tatalakayin po ng writer dito para kumbinsihin po niya yung mga Hebrew people to believe upon the Lord Jesus Christ. Kasi nga, may mga Hebrew people noon, nakasama ng mga Hebrew Christians, na nag-iisip po sila kung si Kristo na nga ang talagang tagapagligtas. Kaya nga, as we go through the book of Hebrews, marami po rito yung warning. Fall away, the apostasy, no? Yan, ito nga sa chapter 2 na, drifting away. Ito po yung mga paalala. Warning po sa mga tao na nakakarinig na ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo, ngunit hindi po sila nagpay with careful attention. And they are not making a decision to put their full trust upon the Lord Jesus Christ. Amen. Yung mga nakalang lesson na natin, tinanong ko na po kayo, ano pa bang confirmation na gusto po ninyo na manggaling or gawin ng Diyos, gawin ng Panginoong Jesucristo para no holding back anymore from our side? Nasasabihin natin, Lord, everything I put in your hands. My final destiny is in your hands, God. My salvation is in your hands. My rewards are all in your hands, God. My very life here on earth is in your hands, Lord. I am totally sold out for you. Yan po ang gusto kong gawin na desisyon sana na bakit isinulat ng writer of the book of Hebrews. And I will be going back again and again to this purpose of the writer of the book of Hebrews. Kasi side by side po yan. He is trying to prove the supremacy of the Lord Jesus Christ. And because Jesus Christ is supreme, then we have to fully trust the Lord Jesus Christ. Yan po ang hinihingi ng writer of the book. But let me go back to what I am saying. So yung salvation po natin, the author of their salvation perfect, and that's the Lord Jesus Christ. Maging perfect po siya
in His humanity as our Savior. At paano po nangyari yan? Through suffering. Hindi na po inelaborate dito ng author sa verse na ito or sa mga immediate context po niya sa verses sa susunod kasi i-discuss niya po yan sa mga susunod pa na chapter. The next chapters, he will be discussing about the great suffering of the Lord Jesus Christ. Ngunit alam na po natin, the mere fact that Jesus Christ left heaven and came here on earth, yun na lamang po. That's a great suffering already. The most holy God living here on earth na punong-puno ng kasamaan, that's already how great the struggle with that. Kung ikaw ay napakabanal. Tayo na nga lang na tao, di ba? Tayo na lang mga Kristiyano na tayo po ay nalaman na po natin ang katotohanan at alam po natin ang tama at mali, alam po natin ang kabanalan. Pag tayo po ay nakikisalamuha sa mga tao na ang lumalabas po sa kanilang mga bibig ay puro kademonyuhan, puro kasalanan, no? Masasamang salita, di ba tayo? Para bang natutuliro, no? Natutuliro yung ating isipan sa ating mga naririnig, no? Natutuliro tuloy po ako, no? Na kung ano-ano yung naririnig mo na yan, di ba parang naheheadbang ka. Tama ba yun? Para sa masabog yung ulo mo at yung puso mo rin, dahil nga ayaw mo nung ganung dumi, no? Gusto mo yung malinis, ay gusto mo nang umalis. Pero saan po tayo aalis? Nandito pa tayo sa mundo, no? Kahit naman saan ka pumunta, no? May mga demonyo pa rin. Di lalo na ang Panginoong Jesucristo, ang the most holy God, no? Living here on earth, at kinuha pa niya yung katayuan po natin na mayroon po siyang physical na katawan. At doon po naranasan po niya ang lahat ng kahinaan ng physical na katawan ng isang tao na mortal. Kasi nga, hindi naman pupunta rito ang Panginoong Jesucristo at kinuha po niya yung glorified human body na. Kung hindi, kinuha po niya the corruptible physical body. At yan po ay kasi kailangan po niyang maranasan ng maghirap. Bakit? Para po ma-qualify po siya bilang ating leader. Kasi nga, sasabihin lang niya, bakit ako magtitiwala kay Kristo? Dahil lahat ng struggle mo, kapatid, ay alam po ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang po alam intellectually because God knows all things, but He can say, the Lord Jesus Christ can say to you and He can say to me, I know what you are going through because I went through that struggle. I was just like you in human flesh. I struggle with that temptation. I struggle with that physical limitation, but I was able to overcome. Look upon Jesus. Yan po ang sinasabi dito na He is our perfect Savior. Na susunod din pong i-discuss ng author yan. But gusto ko pong wag po tayong lumayo doon sa katotohanan na kung fitting sa Diyos Ama na padaanin ang kanyang anak na si Jesus through suffering para maging perfect po siya as a human Savior or Savior of humanity. Tayo rin po na sinasabi rito sa verse 11, both the one who makes men holy and those who are made holy, bago natin punta dun sa are of the same family, let us be willing to go through suffering as well. Siguro naman wala na pong magdududa sa atin na marami po sa atin, kung hindi lahat po tayo na mananampalataya. Mas matindi po yung pagbabago ng buhay po natin
sa mga panahon na tayo po ay dumadaan or dumaan sa matinding paghihirap. Ako personally, no, I do give praise to God for all the past trials, sufferings, headaches, heartaches, pocket aches, o whatever aches pa yan, no? Kung ano pa po gusto po ninyong sakit, no? Sakit sa isipan, mental aches, or ano po lahat yan, no? Sana lahat po nung kahirapan na pinagdaanan na po natin at pinagdadaanan po natin sa kasalukuyan, ay magkaroon po tayo ng tamang pananaw na sabihin po natin, tama lamang. It is fitting, Lord. It is well with my soul. Na yun, kasi alam po natin, ito ay pamamaraan. Proven na po ito na pamamaraan na tayo po ay magiging mas katulad ng Panginoong Jesucristo. Now, hindi naman po tayo nagsasabi na, Lord, bigyan mo pa ako ng mas maraming sufferings. Lord, bigyan mo pa ako ng mas maraming trials. You don't need to ask God for that because we have enough already. In this world, we have enough already. Now, ang kailangan na lang ay matuto po tayo na harapin ang lahat ng mga ito at sabihin po natin sa Panginoon Diyos, Lord, how can all these problems and concerns mold me more to become more like the Lord Jesus Christ? Because both the one who makes men holy, and that's the Lord Jesus Christ, and those who are being made holy, and we are the believers, tayo po ang mga yan, ay of the same family. That's why yun yung main point number 1 po natin. Jesus and us are of same family. Ngunit alalahanan po natin, the desire of God of having family is about the decisions of God on how He can bring children to glory. And that is through suffering. Aray ko. But that is fitting, as the author of the writer of the book of Hebrews said, fitting for the Lord Jesus Christ and fitting for us who are being made holy. Yan po, magtatapos po muna tayo sa main point number 1 at itutuloy po natin bukas yung main point number 2. Join me in this prayer. Panginoon, salamat po na ang aming Panginoong Jesucristo ay pinatunayan po niya na karapat-dapat po siyang pagkatiwalaan. Pagkatiwalaan po naming mga tao dahil siya po ay naging katulad po namin. At lahat ng kahinaan po namin, lahat ng mga bagay na hindi po namin makakayang gawin, ginawa po niya upang patunayan niya na siya ang totoong tagapagligtas. Siya ang karapat-dapat na maging author, finisher of our faith. He is the captain of our salvation. He is the author of our salvation. Salamat po, Panginoong Jesucristo, dahil kayo po ang aming tagapagligtas. At salamat po na sinamit sa dinamit namin ng mga tao, kasama na po kami sa mga taong naligtas. And we belong to the children that God the Father is bringing to glory. Salamat po. Ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you po, Pastor, sa insight na nakita po natin sa salita po ng Panginoon. It's really indeed that Christ our Lord go through suffering for each one of us. Kung tatanungin po ang bawat isa sa atin, ano ba ang greatest suffering natin?
na maalala po ninyo? Ano bang greatest suffering na maalala po ninyo? Yung suffering po na yun ay hindi pa pwedeng ikumpara sa suffering na ginawa po ng ating Panginoon. So, alam po natin mga kapatid as Christians ay hindi po natin maiwasan ang suffering. Actually, when we become Christians, identified na po tayo that we will go through suffering. In order for us also na ating pong maranasan din yung glory na naghihintay po sa atin. So, praise God dahil sa ngayon po, sa panahon ito, maybe some of us are going through great sufferings, no? But always remember ang sabi ng Panginoon, in this world, we have tribulations, but be of good cheers. I have already overcome the world. Amen. Napagtagumpayan na po ng ating Panginoon. So, in Christ, we are more than conqueror. In Christ, we are victorious. So, ano man ang dadaanan natin mga kapatid, we are more victorious. At alam po natin na ito po ay preparation din po sa atin sa ating pong pakikipagkita sa ating Panginoon. At alam po natin na wala pong malilihim sa Panginoon kasi nga po ipinagmamalaki po tayo ng Diyos, ng ating Panginoon. Hindi, yung banggit po kanina, hindi po secretly na tinawag tayong brother, but publicly He declares sa mga tao that we are His brother, we are His sister. To God be the glory. Yan po muli, papurihan po natin ang ating Panginoon sa umaga pong ito. It's really that the message this morning, we are victorious, is such a fitting, description sa ating Panginoon. For He is victorious. As brothers, di ba? Ito yung binanggit sa ating natutunan kanina, ating study a while ago, that it's only kumbaga hindi tayo nililimit ng Panginoon as servants or someone na associate lang, but we are brothers to God, sisters, blood-related, directly proud. Sana tayo rin. Go out, we are proud. Christ is my Father, Christ is my brother. He is our God, He is alive. That's why as the angels sing, so will we. On high, praising the Almighty God. That is why, yan po lahat, lahat tayo tumayo. Papurihan po natin ang Panginoon. Angels we have heard and high, sweetly singing all the ways, and the mountains in reply, echoing the joyous praise. Yeah.
po sa ating lahat. So, ayan. Pwede po muna umupo yung mga nakatayo. So, running announcements na po. So, today po is Friday, so may one more day po for our simbang umaga. And then, sa Sunday po, 9 a.m. po ang ating service. Yes. At may birthday celebrants po ba tayo? As for now, wala po tayong birthday celebrants. Kaya... Yun. Okay. Yung Thanksgiving po pala natin ay saan? Kailan po? December 20 po ang Thanksgiving natin. Don't forget po yan. Right, so December 20 po yan for the Thanksgiving Sunday. And then, may riddle po tayo for today. Yan. Wait lang. Ba yun? Riddle! Yes naman. May pa-flash ata? Anong riddle po natin? Yan. So yan po ang riddle natin. So babasahin ko po. I can be... Okay, so ang riddle po natin ngayon is I can be carried but not touched. I have 2 on the outside and 10 on the inside. Everyone wants to catch a sight of me, but I'm kept out of sight. I was lost and found, then found, but now I am lost. I'm in the Bible, what am I? Ulitin ko po ulit. Ang riddle po natin sa araw na to, I can be carried out. I carried but not touched. I have 2 on the outside and 10 on the inside. Everyone wants to catch a sight of me, but I'm kept out of sight. I was lost and found, then found, but now I am lost. I'm in the Bible, what am I? I'm lost. I'm lost. I am not found. Yes. Alright, so reminders po to be able to qualify for the riddle. First of all, dapat nakapag-like kayo sa page ng One in Jesus Christ Baguio. And then make sure that you react to this video. Yes. And then share the video also on your page. And then, of course, answer the riddle correctly. Correct. Ayan. And then you will qualify for the ruleta po ng ating mga prizes. You can win load. Ano pa yung mga prizes? Cactus, ganun, sponsored po na Thirsty, and then yung, ano yung Churros. Churros! Happy Churros! So, answer the... Oh my churros and happy cat. Ay, Happy Churros! Oh my Churros and Happy You're Cat. not Sorry. disqualified. Yun ba? Don't forget, dapat tama po yung sagot natin. Don't forget the process. And Soya de Gracia also, thank you so much for being one of the sponsors. So yun po. Yes. So, pag-isipan niyo pa mabuti yung riddle and Yes. then answer it on the page. I'm lost talaga ate. I'm lost. Yeah. So, muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkikita-kita ulit bukas sa ating ikasampung sambang umaga. Sige, magka-closing prayer na po Ay, si Pastor closing. Dan before everybody logs out. Yes. Okay, birthday po kahapon ni Brother Raul, so we'll be praying for him. Hopefully, mapanood po niya ito, ang ating greeting sa kanya. But let's just greet him, kahit belated po, no? Mamaya, no? I-message na lang po natin siya. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat din po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. And we are praying for Brother Raul Raffles so that you will just continue to bless him, guide him, lalo na po sa sitwasyon po nila ngayon. Nasa US po ang kanyang asawa and he is staying with Jan here in Baguio City, na kayo po mag-comfort po sa kanila, na kahit na sa Kapaskuhan po ngayon ay nandun pa rin po yung joy sa puso po nila because they have you as their Savior. And to all of us, lahat po na nakasama po namin, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And let's sing happy birthday, no? Tapos, ikuan mo sa kanina, Brother Ken, no? God bless po. God bless po sa inyo.
Thank you, Brother Nabil Mendoza, for our breakfast this morning. God bless po. Thank you.